Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Hindi palaging dumadating ang kanyang mga sagot na may ingay ng paputok o liwanag ng lusis. Minsan, dumarating siya sa simula ng bagong taon na walang handa, walang sigurado. Tanging pananampalataya lang na mas malakas pa sa takot. Ang bagong taon ay hindi palaging tungkol sa selebrasyon. Para sa iba, ito ay isang tahimik na pagsisimula, isang pag-asa na kahit malamig ang gabi at walang malinaw na daan, may Diyos na naglalakad sa tabi mo. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na pumasok sa bagong taon na walang kasiguraduhan ngunit may pananalig. At natuklasan niya na ang mga simula ng Diyos ay hindi kailanman maingay, pero laging tunay. May isang makapangyarihang patuto akong ibabahagi sa iyo ngayon, pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patotoo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento mula saang bansa ka nanunood at sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Rowena Santos, 51 taong gulang, ay nakatira sa isang masikip na komunidad malapit sa Navotas Fishport sa Metro Manila. Isang lugar na nabubuhay sa pagitan ng dagat, amoy ng isda at pang-araw-araw na pakikibaka. Kilala siya sa kanilang barangay bilang Aling Weng, ang babaeng palaging gising bago pa sumikat ang araw, ang taong walang takot sa lamig at amoy ng isda, at ang inang nag-iisa ngunit matatag. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na, puno ng hiwa at kalyo mula sa 20 taon ng paghawak ng isda at kutsilyo sa palengke. Ang kanyang balat ay kayumanggi at nangingitim na dahil sa araw at dagat, at ang kanyang buhok na kulang abuna ay laging nakatali sa likod gamit ang lumang garter. Suot niya lagi ang kulay itim na t-shirt na sobrang luwag na, maong napunit-punit sa tuhod at tsinelas na butas na ang talampakan. Ang kanyang mukha ay may malalim na guhit ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag pa rin. Ang uri ng mata ng taong hindi pa sumusuko kahit napakahirap na. Kapag naglalakad siya sa eskinita tuwing madaling araw, alam ng lahat kung nasaan siya dahil sa tunog ng kanyang tsinelas na humahampas sa basang semento. Si Aling Weng ay byudo na rin mula pa noong 7 taon. Namatay ang asawang si Danny dahil sa aksidente sa dagat. Nag-iwan ng isang anak na lalaki, si Paulo, 26 taong gulang, construction helper na kung minsan ay may trabaho kung minsan ay wala. Silang dalawa ay nakatira sa isang maliit na bahay na gawa sa plywood at yero, kung saan tuwing tag-ulan ay tumatagos ang ulan sa butas ng bubong. Araw-araw, gumigising si Aling Weng ng 3:00 ng madaling araw. Naghahanda ng kape na walang asukal, naglalakad sa palengke na sakto lang ang liwanag ng poste at nagsisimula ng trabaho, paglilinis ng isda, pag-aayos ng mga balde, pagsasakay ng yelo. Ang kita niya ay umabot lang ng 200 hanggang 300 piso sa isang araw. Minsan mas mababa kung walang bentahan. Pero kahit gaano kahirap, hindi kailanman nakalimot si Aling Weng na magpasalamat. Tuwing umaga, bago siya bumaba mula sa bahay, tumitingin siya sa maliit na altar kung saan nakatayo ang krus at nagsasabi, "Salamat Panginoon sa bagong araw. Tulungan mo akong maging malakas." At sa simpleng ritual na iyon, nagsisimula ang kanyang araw. Ang nakaraan ni Aling Weng ay puno ng mga pasakit na hindi madaling burahin sa alaala. Noong 2019, nawala ang asawa niya sa dagat. Hindi man lang nakita ang bangkay. Ang huling naalala niya ay ang habilin ni Danny bago sumakay sa bangka. "Babalik ako mamaya. May dadalhing malaking isda para sa hapunan." Ngunit hindi na siya bumalik. Kinabukasan may nakatagpo ng nasira niyang bangka sa malapit na isla, ngunit si Danny ay wala na. Mula noon mag-isa siyang bumuhat ng responsibilidad. Ang pagpapalaki kay Paulo, ang pagbabayad ng upa ng bahay, ang pagbili ng bigas at ulam, lahat ay nasa kanya. Walang tulong mula sa gobyerno, walang insurance, walang pensyon, tanging ang sariling sikap at panalangin lang ang meron siya. Ang kanyang kita
bilang tagalinis ng isda ay kulang na kulang. Ang singil sa kuryente ay umabot na sa 500 piso bawat buwan at minsan nauubusan sila kaya napuputulan. Ang tubig ay dumadaloy lang ilang oras sa isang araw, kaya naman kailangan nilang mag-ipon ng tubig sa mga balde. Ang kanilang ulam ay palaging delata, sardinas, tuyo, itlog kung swerte. Ang bigas ay bumili siya ng kaunti-kaunti lang, 1 kilong bawat araw, para hindi masyadong mabigat sa bulsa. Bukod dito, may sakit din si Aling Weng na hindi niya masyadong pinapansin. Pananakit ng tuhod at likod, resulta ng paulit-ulit na pagtayo at pagyuko sa trabaho. Walang pera para magpatingin sa doktor, kaya naman ginagamot niya lang ito ng efficacent oil at pahinga kapag kaya. Ang kanyang mga kasamahan sa palengke ay madalas na nagsasabi, "Aling Weng, magpahinga ka na, matanda ka na." Ngunit ang sagot niya lagi ay, "Kung hindi ako gagalaw, sino ang bubuhay sa amin?" Ang responsibilidad na dala niya ay hindi lang pang araw-araw. Mayroon ding utang na naipon mula pa noong namatay ang asawa. Utang sa kapitbahay, sa kaibigan, sa mga kasamahan. Kahit bawasan na niya ito ng kaunti bawat buwan, parang hindi nauubos. At ang pinakamabigat sa lahat, ang pag-aalala kay Paulo. Isang anak na mabuti ang puso, ngunit walang stable na trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang gawain si Aling Weng na hindi niya kailanman binitiwan. Tuwing linggo ng umaga, kahit pagod, pumupunta siya sa misa sa simbahan malapit sa pier. Hindi siya umuupo sa unahan dahil nahihiya siya sa kanyang amoy at damit. Pero nakatayo siya sa likod, nakikinig sa homilia at nananalangin ng buong puso. At sa simpleng presensya niya doon, nanatiling buhay ang kanyang pananampalataya. Dumating ang huling mga linggo ng Disyembre 2025 na parang babala ng mga pagsubok na darating. Mula pa ng ika-20 ng Disyembre, naging masama na ang panahon, maulan, malakas ang alon at delikado ang dagat. Ang mga mangingisda ay hindi nakakapangisda, kaya naman walang isda sa palengke. Walang isda, walang trabaho para kay Aling Weng. 3 araw na hindi siya nakapasok sa palengke. 3 araw na walang kita. Ang natitira niyang pera ay ginastos na sa bigas at dilatang ulam. Ang Christmas season na dapat ay puno ng saya ay naging panahon ng pag-aalala. Walang handa, walang regalo. Kahit simpleng biko o puto bumbong, wala silang pambili. Noong ika-22 ng Disyembre, Christmas Eve, mas lumakas pa ang ulan. Ang hangin ay umihip ng malakas at ang mga alon sa pier ay umabot na sa pampang. Ang kanilang bahay ay medyo malapit sa dagat, kaya naman rinig na rinig nila ang hagupit ng tubig sa mga bato. Si Paulo ay nag-alala. "Nanay, baka kailangan nating lumikas," sabi niya. Ngunit umiling si Aling Weng. "Saan tayo pupunta? Dito na lang tayo. Magtiwala tayo." Sa gabi ng Christmas Eve, habang ang ibang pamilya ay nagsasalo at nagsisimba ng gabi, sila ay nakaupo lang sa loob ng bahay, nakikinig sa ulan at hangin. Walang ilaw dahil brown out. May kandila lang sila na nakapatong sa gitna ng mesa. Ang simpleng hapunan nila ay kanin at sardinas, at kahit walang masyadong salita, puno ang kanilang puso ng pasasalamat dahil buhay pa sila at magkasama pa rin. Pagkatapos kumain, nag-anyaya si Aling Weng na magdasal. Walang mahabang orasyong kompleto. Simpleng panalangin lang mula sa puso. Hawak-hawak niya ang rosaryo na namana pa niya sa kanyang ina at nagsimula siyang magsalita. "Panginoon, salamat po sa isa na namang Pasko. Kahit walang handa, kahit walang regalo, nandito pa rin kayo. Protektahan ninyo po kami ngayong gabi. At kung anuman ang mangyari sa darating na taon, handa po kaming tumanggap ng inyong kalooban." Ang kanyang mga mata ay pumikit at sa dilim ng kwarto parang may nag-uusap sa kanya. Hindi tunog, kundi pakiramdam. Parang sinasabi sa kanya, "Magtiwala ka, hindi kita iiwan." At sa gabing iyon, kahit walang kasiguraduhan, nakatulog sila ng may kapayapaan. Kinabukasan, New Year's Eve, mas humina na ang ulan, ngunit patuloy pa rin ang alon. Walang pasok si Aling Weng dahil sarado pa rin ang palengke. Si Paulo ay lumabas para hanapin ang mga kaibigan, umaasang may tulong o kaunting sideline. Ngunit wala. Ang lahat ay apektado rin ng bagyo. Noong gabi ng New Year's Eve, habang ang iba ay nagsasaya at nagpapaputok,
sila ay nakaupo lang sa loob ng bahay. Walang medianoche, walang handa. May kandila lang sa altar at tahimik na bahay. Marinig nila ang mga paputok mula sa malayo, ang sigawan ng mga bata, ang tugtog ng videoke ng kapitbahay. Pero sa loob ng kanilang bahay, katahimikan lang. Si Aling Weng ay umupo sa harap ng altar, isang krus na gawa sa kahoy, isang lumang rosaryo, at isang kupas na Biblia. Nagsindi siya ng kandila at doon, sa liwanag ng apoy, nagsimula siyang manalangin. Hindi siya humiling ng pera, hindi rin ng milagro. Mahina lang ang kanyang panalangin, ngunit puno ng tiwala. Diyos ko, hindi ko alam ang bukas, pero kung ikaw ang hahawak, susubukan kong magtiwala. At sa sandaling iyon, habang bumibilang ang mga segundo papunta sa bagong taon, hindi siya nakaramdam ng takot. Bagkus naramdaman niya ang isang tahimik na pag-asa na hindi niya maipaliwanag. Dumating ang unang araw ng Enero 2026 nang walang pagbabago, walang biglang tulong, walang mensahe ng pag-asa. Ang buhay ay patuloy pa rin, ang ulan ay humina, ngunit ang problema ay nananatili. Si Aling Weng ay gumising ng maaga, nag-almusal ng tinapay at tubig at naghanda na sanang pumasok sa palengke. Pero nagdesisyon siyang maghintay pa ng isang araw dahil baka wala pa. Bring isda. Noong ikalawang araw ng Enero may dumating na bisita sa kanilang bahay. Isang kapitbahay na si Aling Cora, miyembro ng simbahan, ang kumatok at nagsabi, "Aling Weng, may pasok ba kayo ngayon? Kasi kung wala, may gusto akong itanong sa inyo." Binuksan ni Aling Weng ang pinto at nginitian si Aling Cora. "Ano po iyon?" Si Aling Cora ay nag-alok ng tulong sa feeding program ng simbahan para sa mga batang naapektuhan ng baha. Walang sahod, pagkain lang at pamasahe. "Kailangan namin ng tumulong sa pagluluto, Aling Weng. Alam ko pong mahusay kayo sa kusina. 3 araw lang po ngayong linggo." Nag-alinlangan si Aling Weng. 3 araw na walang kita. Pero sa kabilang banda, mas masahol kung mananatili lang siya sa bahay at mag-aalala. "Sige po, Aling Cora. Tutulong po ako," sagot niya. Ngumiti si Aling Cora at yumakap sa kanya. "Salamat, Aling Weng. Alam kong hindi madali ang Pasko ninyo, pero naniniwala ako na may plano ang Diyos." Tumango si Aling Weng kahit hindi pa niya alam kung ano ang plano na yon. Noong sumunod na araw, pumunta siya sa simbahan at nagsimula ng trabaho. Ang kanyang gawain ay magluto ng lugaw at sabaw para sa mahigit 100 bata. Kasama niya ay iba pang volunteers, karamihan ay mga madre at ilang miyembro ng simbahan. Habang nagluluto siya, napansin ng mga madre ang kanyang tiyaga at husay. "Ang galing ninyo magluto, Aling Weng," sabi ng isang madre. "Saan kayo natuto?" Ngumiti si Aling Weng. "Sa buhay po, madre. Walang choice kundi matuto." Sa gitna ng pagluluto, may lumapit kay Aling Weng, isang babae na mga 40 taong gulang, nakasimpleng damit, ngunit may aura ng profesionalismo. Nagpakilala siya bilang si Miss Linda, isang volunteer mula sa isang NGO na tumutulong sa mga komunidad ng mga mangingisda. "Excuse me po, ikaw po ba si Aling Rowena Santos?" tanong niya. Nagtaka si Aling Weng. "Opo, ako po iyon." "Bakit po?" Ngumiti si Miss Linda. "May nag-recommend po sa inyo. Sabi nila, kayo raw ang pinakamahusay na tao dito pagdating sa paghahanda ng pagkain para sa mangingisda. Mayroon po kaming cooperative na naghahanap ng taong marunong humawak ng community kitchen para sa mga mangingisda tuwing madaling araw. Interesado po ba kayo?" Nanlaki ang mata ni Aling Weng. Hindi siya makapaniwala. "Totoo po ba yan?" Tumango si Miss Linda. "Opo, hindi po ito malaki pero tuloy-tuloy ang kita. At kung kaya ninyong mag-start next week, welcome na welcome po kayo." At sa sandaling iyon, naramdaman ni Aling Weng na ang pagsali niya sa feeding program ay hindi nagkataon lamang. Ito ay unang hakbang ng Diyos sa pagbubukas ng pintuan. Matapos ang pag-uusap kay Miss Linda, hindi agad nakapag-decide si Aling Weng. Kinabukasan, bumalik siya sa feeding program at nagpatuloy sa pagluluto. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na tumutunog ang alok, community kitchen. Tuloy-tuloy ang kita. Welcome ka. Parang tunog ng pag-asa na matagal nang hindi niya narinig. Noong 3 araw ng feeding program, natapos na ang lahat ng gawain. Bago umuwi, lumapit ulit si Miss Linda at ibinigay ang kanyang contact number. "Aling Weng, pag-isipan ninyo po, walang pressure.
Pero kung kailangan ninyo ng simula, nandito kami. Tinanggap ni Aling Weng ang papel at ngumiti. Salamat po talaga. Pag-uwi niya sa bahay, kinuwento niya kay Paulo ang lahat. Nanlaki ang mata ng anak niya. Nanay, parang blessing iyan ah. Dapat tanggapin ninyo. Ngunit nag-aalangan pa rin si Aling Weng. Pero anak, baka hindi ako karapat-dapat. Baka may mas magaling pa sa akin. Umiling si Paulo. Nanay, kung binigay sa inyo ng Diyos ang pagkakataong ito, ibig sabihin para sa inyo iyan. Tanggapin ninyo. Kinabukasan, tumawag si Aling Weng kay Miss Linda at sinabi, Miss Linda, tatanggapin ko po ang trabaho. Kailan po ako magsisimula? Narinig niya ang tuwa sa boses ni Miss Linda. Next Monday na po, Aling Weng. Mag-orientation pa lang muna. Pupunta kami sa inyo para ibigay ang detalye. At sa gabing iyon, para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog si Aling Weng nang may ngiti sa mukha. Noong Lunes, dumating si Miss Linda kasama ang dalawang kasama mula sa cooperative. Ipinaliwanag nila ang trabaho. Mag-aayos ng pagkain para sa mga mangingisda tuwing 3:00 ng madaling araw. Maghahanda ng almusal at kape at tutulong sa pag-distribute ng basic goods para sa mga pamilya nila. Ang sweldo ay hindi malaki, 300 piso bawat araw. Ngunit 6 na araw sa isang linggo. Iyon ay umabot ng mga 7,200 pesos sa isang buwan, na doble ng dating kita niya. Pero mas mahalaga pa sa pera, ang trabaho ay may dignidad. Hindi na siya tagalinis ng isda na walang seguridad. Ngayon, miyembro na siya ng isang kooperatiba na may layunin na tulungan ang komunidad. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kinabukasan siya. Nagsimula siya ng trabaho noong ika-12 ng Enero. Gumising siya ng 2:00 ng madaling araw. Naglakad papunta sa community kitchen na malapit sa pier at nagtrabaho kasama ang 2 pang kababaihan. Ang kanilang gawain ay magluto ng kanin, sabaw at kape para sa mahigit 20 mangingisda bago sila lumayag. Simple lang, ngunit ramdam ang halaga ng ginagawa nila. Isang umaga, habang naghahatid siya ng kape sa isang matandang mangingisda, sinabi nito sa kanya, Aling Weng, salamat sa inyo. Dahil sa inyo, may lakas kaming magtrabaho. Ngumiti si Aling Weng. Walang anuman po. Ito ang gawain na ibinigay sa akin ng Diyos. At sa simpleng salitang iyon, naramdaman niya na ang kanyang trabaho ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa iba rin. Pagkaraan ng 2 linggo sa bagong trabaho, unti-unting bumalik ang ritmo ng buhay ni Aling Weng. Ang kanyang kita ay sapat na para sa bigas, kuryente at ulam. Si Paulo naman ay nakahanap na rin ng bagong proyekto, isang kontrata sa pier na tumagal ng 1 buwan. Ang kombinasyon ng kanilang 2 kita ay sapat na para makaraos sila ng maayos. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang pagbabago. Isang hapon, habang naglilinis si Aling Weng sa community kitchen, lumapit ulit si Miss Linda at may kasamang 2 tao mula sa NGO. Aling Weng, may gusto kaming ikausap sa inyo. May oras po ba kayo? Tumango si Aling Weng at umupo kasama nila. Ipinaliwanag ni Miss Linda na ang NGO nila ay tumutulong sa mga pamilyang naapektuhan ng climate disasters, lalo na dito sa coastal areas. Nakita nila na si Aling Weng ay hindi lang mahusay sa trabaho, kundi pinagkakatiwalaan din ng komunidad. Kaya naman, nag-aalok sila ng mas permanenteng posisyon, Community Kitchen Coordinator, isang trabaho na may regular na sahod, training at benefits. Nanlaki ang mga mata ni Aling Weng. Ako po, coordinator. Tumango ang isa sa mga tao mula sa NGO. Opo, kayo. Nakita namin ang inyong sipag at ang tiwala ng mga tao sa inyo. Kailangan namin ng taong tulad ninyo. Napahawak si Aling Weng sa dibdib niya, parang hindi makapaniwala. Salamat po. Salamat po talaga. Ang bagong trabaho ay magsisimula sa Pebrero. Mas mataas ang sweldo. Abot ng 12,000 pesos bawat buwan plus allowance at training. Bukod dito, may kasamang tulong para sa kanilang bahay, pagkukumpuni ng bubong, paglalagay ng flood barriers at pagbibigay ng basic emergency kit. Ang lahat ng ito ay parang panaginip para kay Aling Weng. Noong gabing iyon, habang sila ni Paulo ay kumakain ng hapunan, hindi napigilan ni Aling Weng ang luha. Anak, hindi ko inakala na darating ang araw na ito. Akala ko hanggang tagalinis lang ako ng isda habang buhay. Ngumiti si Paulo at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nanay, deserve ninyo po ito.
Matagal na kayong naghirap. Ngayon, binibigyan na kayo ng Diyos ng pahinga. At sa simpleng hapunan na iyon, naramdaman ni Aling Weng na ang tahimik na panalangin niya noong New Year's Eve ay narinig ng Diyos at ang sagot ay dumating nang hindi niya inaasahan. Ngunit, bago pa man magsimula ang Pebrero, may dumating na pagsubok na muling nag-udyok kay Aling Weng na magtiwala ng husto. Noong ika-20 ng Enero, isang Lunes ng hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Paulo. Ang boses ng anak niya ay nag-aalala. "Nanay, kailangan po ninyong umuwi agad. May nangyari." Tumakbo si Aling Weng pauwi at pagdating niya, nakita niyang basa ang sahig ng bahay. Hindi dahil sa baha, kundi dahil sa tumagas na tubo ng tubig sa loob ng dingding. Ang tubig ay pumasok sa loob ng kwarto at nabasa ang lahat ng kanilang gamit. Damit, kumot, mga papeles, pati ang Biblia na mahal niya. Umupo si Aling Weng sa tabi ng basang kama at napahawak sa ulo. Bakit ngayon pa? Kakaayos pa lang ng buhay natin. Si Paulo ay nag-alok na tumawag ng plumber, ngunit alam nilang mahal ang bayad. Ang natitira nilang ipon ay kulang pa. At dahil weekend pa ang susunod na sahod, wala silang pera para sa emergency na ito. Kinabukasan, mas lumala pa ang sitwasyon. Ang plumber na tinawag nila ay nagsabi na kailangan palitan ang buong tubo. Umabot ng 3,000 piso ang gastos. Wala silang ganoon karaming pera. Nag-aalangan kung utang o maghihintay pa. Pero ang problema, kung hindi aayusin agad, baka tuluyang masira ang dingding at mas mahal pa ang gagastusin. Nag-decide si Aling Weng na humingi ng tulong. Pumunta siya sa cooperative at nagtanong kung may emergency loan. Sinabi sa kanya na meron, pero kailangan ng proseso at approval aabutin ng 1 linggo. 1 linggong walang tubig sa bahay, 1 linggong babasang gamit, 1 linggong pag-aalala. Sa gabing iyon, umupo si Aling Weng sa harap ng altar. Ang kandila ay nanginginig sa hangin at ang kanyang puso ay mabigat. "Panginoon, bakit po ba ganito? Akala ko po ba ay tumulong na kayo? Bakit po may problema pa rin?" Walang sagot. Tanging katahimikan lang. Pero sa gitna ng katahimikan may naalala siya ang kanyang sariling panalangin noong New Year's Eve. "Kung ikaw ang hahawak, susubukan kong magtiwala." Humugot siya ng malalim na hininga at muling nanalangin. "Sige po, Panginoon, magtitiwala pa rin ako kahit hindi ko maintindihan, magtitiwala ako." At sa gabing iyon, kahit walang solusyon pa, nakatulog siya ng may kaunting kapayapaan. Kinabukasan, noong ika-22 ng Enero, habang nasa trabaho si Aling Weng, may dumating na bisita sa community kitchen. Isang lalaki na nakabarong, mga 50 taong gulang, may daladalang folder. Lumapit siya kay Aling Weng at nagtanong, "Kayo po ba si Aling Rowena Santos?" Tumango si Aling Weng, medyo kinakabahan. "Opo, ako po." "Ayon, may problema po ba?" Ngumiti ang lalaki. "Wala po. Ako po si Engineer Robles mula sa NGO na nag-hire sa inyo. Nabalitaan ko po ang problema ninyo sa bahay, ang tumagas na tubo." Nanlaki ang mata ni Aling Weng. "Paano po ninyo nalaman?" Tumawa ng bahagya si Engineer Robles. Sinabi po ni Miss Linda, "Kasi po parte ng programa namin ang tumulong sa emergency repairs para sa mga kasapi ng cooperative." Kinuha ni Engineer Robles ang folder at ibinigay kay Aling Weng. "Nandito po ang approval para sa free repair ng inyong tubo, pati na rin ang pagkukumpuni ng dingding. Bukas po darating ang team namin para ayusin." Hindi makapaniwala si Aling Weng. "Libre po? Talaga po?" Tumango si Engineer Robles. "Opo. Parte po ito ng commitment namin sa mga katulad ninyo, mga taong tumutulong sa komunidad." Napaluha si Aling Weng at niyakap ang folder. "Salamat po. Salamat po talaga. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat." Ngumiti si Engineer Robles. "Huwag kayong mag-alala. Aling Weng, ang pasasalamat ninyo ay ang patuloy ninyong paglilingkod sa iba. Iyon ang tunay na halaga." Kinabukasan, dumating ang team at inayos ang lahat. Ang tubo ay pinalitan, ang dingding ay pinakumpuni, at binigyan pa nila ng waterproofing ang parte ng bubong na madalas tumagas. Ang trabahong inaasahan na 3,000 piso ay naging libre. At higit pa roon, nabigyan sila ng emergency kit, flashlight, first aid at maliit na water filter. Noong gabing iyon, habang nakatingin si Aling,
Weng, sa kanilang ayos na bahay, napahagulgol siya. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Panginoon, patawad po ako sa pag-aalinlangan. Akala ko po ay nakalimutan ninyo na ako. Pero hindi po pala. Andito lang pala kayo, tahimik na gumagalaw. At sa sandaling iyon naunawaan niya ang isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay hindi palaging sumasagot ng mabilis, pero sumasagot siya ng eksakto, sa tamang oras, sa tamang paraan. Sa huling linggo ng Enero, tuloy-tuloy na ang mga pagpapala. Ang trabaho ni Aling Weng ay naging mas stable at ang sweldo ni Paulo ay dumating na. Ang kombinasyon ng kanilang kita ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang na matagal nang bumabagabag sa kanila. Isa-isa, tinawagan nila ang mga pinagkautangan at binayaran. Ang kapitbahay, ang kaibigan, ang dating amo. At sa bawat pagbabayad, parang may bumababa na bigat sa dibdib ni Aling Weng. Bukod dito, dahil sa bagong posisyon niya bilang Community Kitchen Coordinator, nabigyan siya ng training tungkol sa food safety, nutrition at community organizing. Ang training ay libre at may kasamang certificate na pwede niyang gamitin sa hinaharap. Para sa isang babaeng 51 taong gulang na walang college degree, ang certificate na ito ay parang diploma na pinapangalagaan niya ng husto. Dumating din ang tulong para sa kanilang bahay. Ang bubong ay pinakumpuni, ang sahig ay pinaganda, at ang mga bintana ay binigyan ng screen para hindi pumasok ang lamok. Ang bahay na dating parang lulubog na sa kahirapan ay naging mas maayos at mas ligtas. Hindi ito mansion, ngunit para kay Aling Weng, ito ay tahanan na puno ng pag-asa. Isang araw, habang nag-aayos si Aling Weng ng community kitchen, lumapit sa kanya ang isa sa mga mangingisda, si Mang Tomas, isang matandang lalaki na laging kumakain doon tuwing umaga. Aling Weng, salamat sa inyo. Alam ninyo ba, simula nung nandito kayo, mas masarap na ang kape. Pero mas mahalaga, ramdam namin na may nag-aalaga sa amin. Ngumiti si Aling Weng at hinawakan ang kamay ni Mang Tomas. Mang Tom, wala pong anuman. Ito ang trabaho na ibinigay sa akin ng Diyos. Kayo naman, mag-ingat sa dagat. Lagi kayong ipinagdadasal ko. Napaluha si Mang Tomas. Salamat Aling Weng. Bihira na ang mga taong tulad ninyo. At sa simpleng pag-uusap na iyon, naramdaman ni Aling Weng na ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang pagmamahal at pasasalamat ng mga taong natutulungan mo. Noong huling araw ng Enero, nag-celebrate sila ni Paulo ng simpleng hapunan, adobo, kanin at saging. Walang cake, walang dessert, pero masaya ang kanilang puso. Habang kumakain, sinabi ni Paulo, "Nanay, alam ninyo po bang ang Enero na ito ang pinakamagandang Enero ng buhay ko?" Ngumiti si Aling Weng. "Bakit naman anak?" "Kasi po nakita ko kung paano kayo nagtiwala kahit mahirap. Nakita ko kung paano kayo tumayo kahit walang kasiguraduhan. At ngayon, nakikita ko kung paano kayo biniyayaan ng Diyos. Salamat po sa pagiging malakas ninyo." Napaluha si Aling Weng at niyakap ang anak. "Anak, hindi ako malakas. Ang Diyos lang ang malakas. Ako sumusunod lang." At sa gabing iyon, sa isang maliit na bahay sa Nabotas, isang ina at anak ay nagpasalamat sa Diyos. Hindi dahil naging perpekto ang lahat, kundi dahil natutunan nilang magtiwala sa gitna ng kawalan. Noong pumasok na ang Pebrero, hindi lang pansarili ang naging layunin ni Aling Weng. Nakita niya na maraming kapitbahay ang nangangailangan din ng tulong. Kaya naman, sa tuwing may sobra sa community kitchen, extra rice, lugaw o sopas, hinahayaan niyang magdala ang mga kapitbahay na walang pagkain, walang bayad, walang kondisyon, tulad ng ginawa sa kanya ng Diyos. Isang araw, may lumapit sa kanya na isang batang babae, si Angel, 12 taong gulang, anak ng isang mangingisdang namatay sa dagat. Nag-iisa na ang bata kasama ang lola niya at walang sapat na pagkain araw-araw. Nakita ni Aling Weng ang sarili niya sa bata, ang kawalan, ang takot, ang pag-asa. Kaya naman, nag-alok, "Siya si Angel, tuwing umaga pumunta ka dito. May pagkain ako para sa'yo, libre." Mula noon tuwing umaga, dumarating si Angel at kumakain ng almusal sa community kitchen. Minsan dinadalhan din niya ang lola niya. At dahil doon, ang community kitchen ay naging hindi lang lugar ng trabaho, kundi lugar ng pag-asa para sa maraming pamilya. Bukod dito, nagsimula ring mag-organize si Aling Weng ng prayer meetings tuwing Biyernes ng gabi sa kanilang bahay.
Walang masyadong handa, pandesal at kape lang. Pero ang mga dumadalo ay nakakaramdam ng kapayapaan. Nagbabahagi sila ng mga patotoo, nanalangin para sa isa't isa at nagtutulungan sa mga problema. Isang gabi, may nag-share na kapitbahay. Aling Weng, salamat po sa inyo. Dahil sa prayer meeting na ito, nakahanap ako ng lakas na magpatuloy. Akala ko wala ng pag-asa, pero ngayon nakikita ko na ang Diyos ay nandito pa rin. Ngumiti si Aling Weng. Kapatid, ang Diyos ay hindi kailanman umaalis. Tayo lang ang nawawala ng tiwala. Pero kapag bumalik tayo sa Kanya, nandoon pa rin Siya. At ang simpleng bahay ni Aling Weng ay naging tahanan ng pananampalataya. Isang lugar kung saan ang mga pagod at nalulumbay ay nakakahanap ng pag-asa. Sa community kitchen naman, nagsimula siyang magturo sa ibang kababaihan ng pagluluto at food preparation. Ang mga ito ay mga asawa ng mangingisda na walang trabaho. Tinuruan niya sila at nag-recommend sa cooperative para bigyan ng pagkakataon. At dahil doon, hindi lang siya ang nabigyan ng trabaho, pati ang iba rin. Isang araw sinabi sa kanya ni Miss Linda, Aling Weng, alam mo ba ikaw ang naging inspirasyon ng maraming tao dito? Ang sipag mo, ang kabutihan mo, at ang pananampalataya mo ay nakakahawa. Yumuko si Aling Weng at ngumiti. Hindi po ako magaling, Miss Linda. Tinulungan lang ako ng Diyos, kaya naman tulungan ko rin ang iba. At sa simpleng pahayag na iyon, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pagpapala. Hindi ito para sa sarili lang, kundi para ibahagi. Ang kwento ni Aling Rowena Santos ay hindi tungkol sa biglang yaman o instant na milagro. Ito ay tungkol sa isang babaeng pumasok sa bagong taon na walang kasiguraduhan, ngunit may pananampalataya. At natuklasan niya na ang Diyos ay tahimik na gumagalaw, naghihintay sa tamang oras at nagbibigay ng mga pagpapala na higit pa sa inaasahan. Ang pag-asa ay hindi palaging dumadating ng malakas. Minsan, tahimik itong pumapasok kapag pinili mong magtiwala. At ang bagong taon ay hindi nagsisimula sa kasaganaan kundi sa pananampalataya na kahit wala kang handa, kahit wala kang sigurado, ang Diyos ay nandoon, tahimik na naglalakad sa tabi mo. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patotoong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayong na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.